many as receive him, so sa John 1:12-13. But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Meaning, ang ato ang pagkahimugso or pagkatao na ito pag-usab, dili siya pinaagi sa dugo, dili po siya pinaagi sa kabubuton sa unod, dili po siya kabubuton sa tao, but sa Ginoo. Meaning, kung ganahan di ay si Lord, nga makadungog ka sa iyang tingog, dili di ay imo ang effort nga para makadungog ka sa iyang tingog. Siya na'y nagbuhat ato. Meaning, ang atuan na lang is, unsa man? Maminaw. Maminaw na lang di ay ta, kay iya ang kabubuton nga makadungog ang matag-usa sa atua sa iya ang tingog. So bakak gyud sa yawa kung sulsul sa imo abang nga ako'y nasabtan. Wala man ko'y iwali, wala po ko'y i-share, wala po ko'y iampo, murag nahot na. I'm not devaluing those feelings ba nga naatay mga ingon na, but kung kini bitaw tunggingon bitaw ni Daddy sa Sunday bitaw nga this is our standard. Ang word ni Lord nga kung natural day ta nga makadungog sa natural nga bahin, natural po day nga makadungog ta sa espirituhanon nga bahin, labi pa man og nataw na tag-usab. Labi pag yun og atuan nang na-receive si Jesus Christ. Makadungog gyud day ta. Dili gyud ingon nga wala. Mabitaw na nga we are being encouraged when we have our house fellowship, when we have our internship, when we have our gatherings here nga kung naa kay i-share, you can hear from the Lord. Naa kay i-pray, go ahead. Ang kumpiyansa nimo igsoon dili sa kung unsa ang nakastock diri daan. Dili pud ang kumpiyansa nimo kay nagbugat na kay diri. But what the Lord is trying to say to us, you can naturally hear His word. We can naturally hear His voice and follow Him. Amen? Amen. Okay, let's proceed. Ingon siya, kinahanglan nga mapuno ka una, ayha ka magiyahan. Okay. Ang motor ba, pag gasolina, o walay gasolina, mudagan? So, magpagasolina, laban ko itong mga kabalo mo drive diri, mga na, pag yun, full tank, karon mudagan ta. Layo-layo ang biyahe. So, syempre, mag-full tank yun. Pero dool ra, 80 lang, 70 lang, 60 lang. What is the Lord is trying to say here? Magiyahan ta niya kung, sa daw? Puno. Magiyahan ta sa Ginoo kung puno ta sa iya. You've got to be filled before you are led. Mayaingon dire. Ingon siya dira sa Mateo 4:1. Unya si Jesus gigiyahan sa espiritu ngadto sa kamingawan aron sulayan sa yawa. That's Matthew 4:1. Sige, palihog ko ba sa aning ang unya nagpasabot nga human. Ang unya nagpasabot nga human sa mga panghitabo sa Mateo 3 ngadto sa 17 nga nagsugilon sa pagbautismo ni Jesus. Diin nga ang balang espiritu magkunsad kaniya sa porma sa lampati. Kumanya mapuno ang balang espiritu si Jesus gigiyahan sa espiritu ngadto sa kamingawan. Bantay ang pag-uswag, ang paggiya mosunod sa pagpuno. Kuman mapuno si Jesus, ang Jesus gigiyahan siya. Natural kining mahitabo tungod kay gigiyahan kita sa kun unsa ang nagpuno kanato. Proceed sa kung kita yan. Kung kita puno sa kahakog. Kung kita puno sa kahakog, mahimong giyahan usab kita sa kahakog. Kung puno kita sa kasuko, ang kasuko ang mugiya kanato. Kung puno kita sa hinawaing, ang kapait ang mugiya kanato. Apan kung puno kita sa kalinaw, kalipay o pagkamatarong sa Ginoo, o mao kana ang hulagway sa kapuno sa balaang espiritu. Buot pasabot nga ang espiritu sa Dios ang mugiya kanato. Ang kinaiya sa batasan sa Ginoo madayag pag-ayo sa atong kinabuhi. O sa imbis nga pangitaon ang pagtultol sa Ginoo, dapat kitang nakatutok sa pagpuno sa Ginoo. Ang espiritu sa Dios mugiya og mutultol ni atong mga puno kaniya. Hinumdumi ang pagkapuno sa balaang espiritu
ang timailhan sa pagkaanak. Amen. Hallelujah. Salamat kayo ya sa pagbasa. So, giingon niya diri nga, si Jesus, again ha, atong point ha, nga ato ang sumbanan sa ato ang relationship kang Holy Spirit is si Jesus, okay? So, si Jesus, nang sa siya, nahimugso siya with the Holy Spirit. Now, pagkahumanan ni, ang sunod nga point will be, si Lord, before siya gilid ni Holy Spirit sa wilderness, napuno siya sa Holy Spirit. Katuto siyang pagbautismo sa iyaan ni John the Baptist. Mauto nga niingon diri nga, ang unya nagpasabot nga, human sa nahitabo nga napuno siya. So meaning, nauna ang pagkapuno, ayha ang ayha ang paggiya. Nagets to na to? So, dili ta pwede di ay nga mag-una-una na, gauna-una, yun ta diring dapit. Daghan ta mga desisyon, mga plano sa atong kinabuhi, nga wala pa yun ta napuno diring dapit ta. Hello? 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 Daghanon, be? Hello? No? Oh, I'm still preaching with myself, okay? No? Miingon siya, ang sumbanan nato pareha kang Lord, kung pareha kang Lord, puno sa gyuday tadan sa balang espiritu. Aya ta muli kang mutikang mudagan, muambak, mulukso, mutambling. Nagets to na to? Di ba, Mar? Mutambling ka, Mar? Leading follows feeling. So, una sa gyud si feeling. Dili tong feeling nga, feel ni mo ha, F-I-L-L ni, meaning pagkapuno. Musunod ra gyud ang pag-lead ni Holy Spirit. Kaya kung napuno na bitaw kaniya, kumpiyansa na ka, uy. Tinodili. O, kumpiyansa na gyud ka nga magpadagan ka, kay full tank gug ka. Amen? Amen. Sige pa kag, guy, hurot na hapit na empty. Ay, gasolinahan diri. Umahot dar, uy, na, magtoklod gyud tani ron. Mga itsura na to, igsoon. Kung dili ta puno sa balang espiritu, nagyud sa to mga desisyon sa kinabuhi, every aspect of our lives, nga wala dili ta puno, dayon nilarga ta nga hapit na ta empty, magtuklod, magchacha, magbugi na yung di ba? Nga naman, di mo ta puno. Sumudi na itong sama, naraday ka ha, ikaw di ay ha, no? Again, walay bag-o aning atong gisgutan. Thousands of years na ning Matthew, kaning sa Bible, but then again, it is really vital gihapon, hangtod karon. Meaning sa ato ang pagkinabuhi igsoon, grabe ka importante rin gihapon ni siya. Dili gid pwede nga ato alang palampason ba. Now, niingon po siya dira nga, kung puno ta sa atong sa kahakog, syempre, mo ni siya ang example atong kung flesh, ang resulta, flesh. Kung spirit, spirit. So, mahibawan nato nga ang nigawas na ba, meaning ato ang reaction nato or atong respond in every situation or in different situation, labi pa man yun sa mga kanabitang lisod na sitwasyon, makita nato kung unsa gyud nakapuno sa ato. Do you agree? Kung imo ang response kahakog, sabta na nato kung unsay nakapuno. Kung ang atong respond kasuko, yun siya, ang kasuko mo'y mugiya ka nato. Naman ang natin mga matulibagbag nga mga response nato diring dapita. Kaya mo may nakapuno sa ato. And then yan na siya nga, kung napuno po ka sa kahinawaing ang kapait, mugiya ka nato. That's why there are a lot of kanabitang mga response nga makaanag yung ka nga, I regret. Next topic. No, makakuan ka ba nga, anong katupoy ako ang gikuan? Because wala na to na check ba kung saan nakapuno diri. Now, nasabtan ninyo nga nung kinahanglanon kay nato ang relationship with the Holy Spirit. Masabtan na ba ninyo miski karon ba makita na nimo ang picture nga kung dili ko puno sa Ginoo, dili ko puno sa balang Espiritu. If I don't cultivate a relationship with the Holy Spirit, I can't have those things. Peace, joy, love, self-control. Wala gyud ta. Ang mapuno ra gyud sa ato kini gyud mga kapait, mga kasuko, mga kayugot, mga kahakog, mao gini sila selfishness, self-focus. Kung mao ni makapuno sa ato and in a week Monday to Sunday, Sunday balik na pudong Monday. If these things mo'y makapuno sa ato
dili na lang gyud ta matingala nga ang response nato tawhanon sab. And that's why we are being encouraged from Monday. If you have 5 minutes, 10 minutes to be with the Lord, do it. To read the Word for 5 minutes. To hear the Word for 5 minutes. Nga naman, you can cultivate. Muna pag-abot og Sunday, bahalag duha ka oras ang wali. Bahalag duha ka oras ang worship. How great! Oh. Upa ka na itong, sa kuha na day, sa ending na, unsa man, nakamata. Why? Why? We are being taught here, we are being encouraged here from Monday. Nga ang magpuno na to sa Monday, base makaana magputagod nga, okay na to sa Sunday, kay power kay me, ka-receive ko kang Lord, grabe, woo! Fire kayo. Sa pagtanaw na to sa ato ang kuan. Greater Works nga Facebook, repost, kay naka-receive ko fire ni Lord. Naka-receive ko sa kuan ni Lord. Ni Holy Spirit. Tandog kay ko, kirig, hasta kong kaspa. Napuno naman ko sa Sunday. Kaya na ni. Padulong Friday. Hangtod Saturday. Dili gyud. It's a daily thing. Ang relationship daily man siya. No? So kung unsa ang makapuno sa tua, unsa puno nimo karon, unsay puno nimo half day ng morning, nya lahi pud pagkapunoan ng pagka, then you will know kung unsa gyud, kung asa gyud ang tinubdan ba, asa gyud ang atong priority ba, kinsa to ang gihatagan og priority ug pagtagad ba. And then diri ko na kuan bita pagingon niya diri nga, so instead of seeking God's leading, we should focus on being filled with God. Kay mahulog man gud igsoon nga we tend to focus sa unsay sunod buhaton. Dili. Magplano din ta ba? Domingo man ron sa kay buhaton nato og manglaba guro ta kay tulong na ta kasi manaway laba. Plan, dami yung plan. Pero hindi ko siya dali, we should, asa daw ta mag-focus to be filled. Meaning, mahimong puno. Mas mo-focus dito sa pagkapuno ni Holy Spirit kaysa sa mga unsa ang mga buhaton dayon sunod. The Lord will only lead us if we are being filled by the Lord di ay. Meaning, pwede kay ta makaplano sa tanan. Hastay mong ingron, planuhin na. Pero kung dili ta filled kang Lord, dili gyud siya mo'y mag-lead nato dihang dapita. Okay? Says there, the Spirit of God leads those who are filled with Him. Meaning, iya tanggiyahan kung puno ta sa iya. Ang pagkaginiyo siya dito, remember, being led by the Holy Spirit is the mark of sonship. Meaning, ang atuang pagkaginiyahan. Maoy, marka, or timailan sa ato ang pagkaanak. No? Kung gigiyahan ta sa balang espiritu, kung dili ta giniyahan sa balang espiritu, alam nyo na. Makagets man gud ta. Tino dili. Kabalo ta ya back of our mind nga. Dili gyud to Kristohanon. Dili gyud to pang Kristohanon tong tubaga. Di po to pang Kristohanon to pang karespansa. Di po to pang Kristohanon to pagkuan. Ato ang mga siningka nga tubag diri. We actually know. But the thing is, dili man gud ta puno kang Lord. Mao siya ang kuan baka na bitang nganong nagkagubot, nganong confused, nganong nasalaag naman ko diri. Kay kung balik ko na to, kung atong imapping, wala data nagpapuno. Wala ta nakafocus sa pagpapuno sa ato ang balang espiritu, sa atong magtatabang. Did you get it? Like in everyday ba? There's this one minister that really said nga, ang imong 5 minutes with the Holy Spirit compared sa imong whole day bitaw nga gibuhat is really mas kuan siya ba kanang na-value ba? Mas makabuluhan siya ba? Naa siya'y Bisaya sa makabuluhan. Naa siya'y bili. Mas naay bili ang imo ang kanang 5 minutes or 10 minutes mapuno ka sa balang espiritu when you go out and deal with different people and deal with different situation. Dili nakakatumit ang kanang lami na kay mangumot, manguramos og tao dili. Because you were with the Lord. Mas nahimo man kang familiar sa iya. Sa pinakaunang
nga estado sa imo ang pagkinabuhi. First thing in the morning. Now I asked you, unsa ang pinakauna nga buhaton nimo inagmata nimo? Kaya bitang magtapa ni mong Bible, ni mong cellphone. Diba? Hallelujah. Tabangin mi, Lord. No? What's the first thing that you do when you wake up in the morning? No? Hallelujah. So kana siya, nindot nato na siya nga mahinumduman igsoon. Again, when you want to be led by the Holy Spirit, unsa to yung unang nga buhaton? Very good. Dapat magpapuno sa Gyud. Kung ganahan tamana ka nga, Lord, I want to do this. This is my plan. This is that for 2026. At the age of one, Lord, na. There's nothing wrong with that. But kung dili kang Lord nga leading and you are not filled with the Holy Spirit, igsoon, dili ta magpapuno day by day, every day. Kana dyan mi kuyaw. Dayon, ayun nalang katingala nga, kana, magkandalit-letse ba? Ang mahitabo sa ato akong dili kang Lord nga pamaagi. So, okay. Says here, sige, paliw kong basa ni, gusto usab, dadali aroy. Yes. Gusto usab nako timan-an nga ang balaang espiritu mugiya kanato. Dili ta niya manihon. Mumaniho kita og sakyanan apan mugiya kita ag mga karnero. Dili kita mga pamaagi lamang sa Espiritu Santo aron matagbo ang mga tumong niya alang siyang kaugalingon. Dili tao sa kapamaagi aron makaabot siya sa iyang destinasyon. Bililhon kita alang kaniya. Ginagiyahan kita niya padulong sa mga tumong ug plano sa amahan sa samang pamaagi nga ang magbalantay nagagiya sa mga karnero sa lunhang sipsibanan. Ginagiyahan ta niya pinaagi sa mga pagpamalandong sa pulong, mga pagsugyot sa kinasuluran, ang hinay nga gamayng tingog, pinaagi sa sentido kumon, sa pagtambag sa uban, sa mga sirkumstansya, ug usahay pinaagi sa mga langitnong timailhan. Hallelujah. See? Ang balaang espiritu, dili ta niya manipulahon, dili pud ta niya kana bitang ang gingon niya diri nga sani? Mugiya siya ba? Lahi ang paggiya sa pagmaneho. Meaning lahi to bitang kana bitang bata bitang kanang ganahan gyud diri moagi dayon. Labnoton gyud nimo ba? Dili nga na si Lord. Ang iya is that ang kalahian ba sa gusto nga ipasabot bitaw diri ni Pastor Vlad nga He don't drive us. Dili ta niya nga kana bitang puwersahon. Nga taga kanang puwersahon gyud ta niya ba nga mukuan gyud kanang buhaton sa unsa ang ganahan niya nga buhaton. But lahi ang paggiya sa pugson ka. Nakita na to ang panana. Ang pagpugos na ay puwersa. Ang paggiya gentle siya pero ang tumunga matabangan ta. Okay? Kay para sa iya amang go dili ta butang. Ug dili pud ta kana bitang material para sa iya nga buhaton lang ni kay para matuman lang tong ganahan niya nga mahimo dili. Ang ganahan sa ang yang panlantaw sa atua is that bililhon ta sa iya. Meaning kung ang usa ka kani makarelate man gyud ang ginikanan ani kung ang imong anak para sa imua is that inaana gyud ka bililon. Makaana labi pa man kung dagko na bitaw sila din sila moy kanang nanabitay ganahan nga pilion bitaw nga path nga gusto nila nga kanang lakwan dili makakapugos. Tinaw dili. Namang gyud puy uban nga dili gyud. Na? Pero kana ba nga they have labi pa man kung kang Lord bitaw to nga leading bitaw nga didto sila but there's this one movie ba nga I saw and then kuan siya true to life siya. He's a baseball player. Ang iyang papa is pastor. Ganahan sa iyang papa nga magpastor lagi siya. Kay grabe kay siya ka-anointed ba. Pero wala siya kabalungang yang anak is that ang path nga gitakda ni Lord sa iya is to become a baseball player like kanang in a major league kay to bring honor and glory kay Lord sa sports nga area. Pero yang papa kay nangusog kay taman. Though napod siya ikanang physical nga disability pero
from one miracle to another ba, wala gid gyapon nito iyang papa. Niya siya, dili lagi, magpastor lagi ka. Yang ang impression sa bata ba nga, I am David, and the sports I will conquer is the Goliath ba. Nga, when he play, ang milagro sa Ginoo ba, mabati gid kay niya. And so kato ba nga, unlike sa pastor nga papa nga iyang ginamaneho iyang anak, like every time nga mo try siya og audition for baseball, dili siya sugta. Naay kanang si tawagan na waiver, parents nga waiver, dili siya mo pirma kay dili lagi siya ganahan nga mag baseball player yang bata. Gusto niya mag pastor ra gyud ang bata. Pero kato, ngadto nagkadako ang bata, he proved himself sa paggiya sa Ginoo. Didto na nadawat sa iyang papa nga diha gyud ay siya gidala ni Lord, diha gyud ay siya gitaganan ni Lord nga mag-glorify si Lord sa ingon nato nga pamagi. And so what does that imply ba is that si Lord dili ta niya manihuon, dili ka niya pugson, pero iya kang giyahan sa kung unsa gid ang sakto nga dalan. Makakuan mo anang I know nagapractice ani nga family ba nga okay kana imong ganahan but this is our input, this is our opinion but it's up to you. Dili man na siya ingon nga ay dili yun ka. No wala. But it's up to you, timbanga. You're old enough nga timbangon na nimo. Kini may opinion sa uban, kini ang nakita sa uban but it's up to you. Ikaw magtimbang ana. Asa may sakto asay dili. Pero ang tinubdan sa tanan mo ingon, unsay giingon ni Lord sa imo? What does the Lord says about that and sa imo? Sa imong kaugalingon. And so we are very precious to the Lord. That's why He wants us to be led or leading us to the Father's purposes and plans. And in the same way, no, nga ang usa ka magbalantay maggiya sa mga karnero, dili padulong sa kanal. Dili pud padulong sa bungaw, but sa green nga pastures. Mauman gud niya ang nakakanabitang si tawagan na oy. Ang bakak pud sa yawa sa matag usa sa ato ba nga kung kini mo'y will ni Lord kay abi nato nga maala sa ato ang kaalautan ba kay kana lagi lahi ang atong gusto, lahi ang gusto sa unod kaysa sa gusto sa Ginoo. And that's why sometimes dili nato mahatag fully atong trust kang Lord kay we know the fleshly things. We know the strategy. Lord, kani manggod Lord, ingon ani manggod. Pero nga naman Lord, nga kini lang man imong ganahan ipabuhat sa ako But to be honest, nganong dira tagilid ni Lord, nganong diha kagilid ni Lord because of the purposes and plan of the Father. Kung dili man nimo masabtan karon, sa ngadto masabtan nato. Sa ngadto masabtan nimo. I mean wala may process or wala may pag-eskwela dagway nga isa ra ka semester then graduate din ka. Ma-realize sa din nimo ang tanan, wala gyud. No, it will be a process. Do wala ka kasabot sa imong lesson karon, but if you remain and you kana bang magpatudlo and magpalid di ay ta. Sa ngadto sa unahan, pasabot din na sa Ginoo sa matagos sa satwa. Kita ra magidili kahulat. And at the same time, gusto gyud magbuot ang ato ang flesh. But again, kini og kinilay tumong sa ato ang buhi nga Dios igsoon. Dili gyud taniya dalon sa kalautan. Dili gyud taniya dalon or wala gyud siya plano nga makadaot ug maka-impyerno sa ato. Usay ako ang kuan-ana assurance. Nagpakamatay ang anak para sa matag-usa sa ato. Nag-ingon sa Hebrews, usa pa may ihikaw niya nga nindot nga mga butang kung ang iyaang bugtong anak yan ang gihatag. Nganong ikadalo pa man, usa pa may ilang ikadalo nga wala may lain nga dear kaayo sa ato ang amahan kung dili si Jesus. Nya yang gihatag sa ato Murag nakalimot. Kana bitang ato ang pagkakuan ba pagka wala bitaw pagsalig pa sa Ginoo bitaw. And I'm not telling you this to guilt trip ba, but kanang naapag yun tayo aspeto sa ato mga kinabuhi nga, dili pag yun diha fully ang ato ang trust kang Lord. But, kung ato bitaw ning kanang pamalandungan, labi pa man sa gingon niya sa Hebrews, bitaw nga, wala na siya gihikaw, nga maayo nga butang sa matag usa sa ato kaya iya nang gihatag ang pinakamaayo, ang iyang bugtong anak. Wala na gyud. Sa unsa ang giplano niya sa matag usa sa ato. Ngano bitang
Mawada na tag pagsalig. Kay kana man gud ato bitang kanang pag-una-una bitaw nato. Mo man ay mga walag pagsalig gud. Kumpiyansa man ta sa atong self sa atong mga plano. Unday nagkaletse-letse na dito sa tumoy, nagkadagma-dagma, nagkabasing-basing. Mayon na dayon tag ayaw lang siguro, dili lang. Dili na siguro Lord, murag ayaw lang siguro Lord. Mga na tang ano man hadlok naman. Di ba? Pero I tell you, kung magsalig ta sa atong kagalingon igsoon, kana gyud. Magkadagma-dagma gyud ta. But kung ang ato ang pundasyon kini nga kamatuoran, kung ang plano ni Lord sa ato, Jeremiah 29:11, that's the plan of the Lord for all of us. Sa matag usa sa ato. Usahay ka na sa ato ang mga desisyon sa kinabuhi, murag wala ta kadumdum og Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Kay magbuot lagi ta, naunsa naman ta, oy, naunsa gyud ta. No? Let's proceed. Ingon siya diri, kasagarang mangutana ang mga tao nako. Oh, diyan nata no? Ay wait. Nagingon po dai siya diri oh. Giyahan ta ni Lord na ay mga pamaagi ingon siya through Bible meditation. Sa ato ang lahi ang Bible reading sa meditation ha? Nakasabot ha? Unsa ang pagbasa? Magbasa lang. Pero when you meditate the word of the Lord, that's where He speaks. When you chew at the verses that you heard or that you read, mo na siya maoy, meditation. Even maghugas kag plato, humana kag basa sa imong Bible, pero nagsigig yapon kag kahinomdom sa verse or sa kung unsa ang giingon nila, that's meditation. That's the spiritual chewing and eating of the word, of the bread of life, which is Jesus Christ. Did you get it? Bible meditation. Dili itong unsay nakitaan sa Facebook mo, gimeditate mo nang maghugas og plato ni kalitlag katawa. Kaya ang gimeditate, katuman di ay. Ano karon? Naunsa. Makalitlag. Isya ra usa din. Kaya imo kauban sa balay. Tsaka diya. Na? Ano man? Na yung gimeditate. And matingala ka nga, nagkuan ang laba, pero ang paglaba kay, kaya ang gimeditate, katuman di ay. Pag-away nila sa iya ang kuan. Bana, asawa. Giusa niya kasabay ang anak na, wag ibuot. Rar. No naman. Mamay na meditate. But when we meditate the word, He will speak. Na ginagawas mo sa balay, wala na hugasan ang mga plato. Ngayon na si Lord sa mo ang be humble, be gentle. Anak, dili na katong nanang. O, di ba? Gentle. Nak, intaw na nga tong hugason. Anak nang imong tingog. O. No, ano man. O. Di ba? Kaya nga naman, the Lord will really speak to us through our meditation, Bible meditation. Napoy inner promptings or sa Bisaya, unsa man ni siya? Gamayng tingog. Mahibawan nimo ang tao nga mohonghong kay kung musyagit, nang sama sa balay, among silingan, makadungog jud sa among tingog kay marami mig mga kuan dito, mga brigade commander. Ma! Magaw na! Pero nana na sulod, mangaw na. Oh. 'Di ba? Si Holy Spirit, inner promptings niya, gamay ra gyud nga tingog. Ngano man, duol man siya. Makabantay mo anang kada bitaw. Yang musulod mo diri menig. Tagda po na siya say hi. Embrace po. Hug po. Ay mga inana. Pero kanang ginagmay lang nga tingog mo na nga usay bitaw. Dali ra kay nato ma. Dili lang. Ulaw man ko. Kay gamay ra man gud siya nga tingog. But actually, that's the nature of the Holy Spirit. Still small voice. Oh, ningon dire Hinay gamay nga tingog. And then usahay pud kay naputay ka ng mga kanang giingon nato nga gut feeling bitaw something by. But to be honest, it's the Holy Spirit na ay inner nga promptings ba. Like yung delikado dili lang. Natay ka nang, di ba, ambot lang makakuan mo na bitaw ka na bitaw example na ay mga
mga biyahe-biyahe, inana ba? Di ka lang nabit, amingon nga, di lang guro kumuad to. Magnagi siguro. Himan-himan, makabalo na lang kang disgrasya sila dito. Naingon na, gut feeling nga. Naguhay. Dili lang. Nga to, si Lord na din nagstorya ni mo ato nga, may tabo day dito. So na po yung nga mga kanang madungog ni mo ba? Gikan sa Ginoo. And then, through common sense, alisod pod, no? Sabi mo, yung nagina si Lord nga, for example, kanis, Boulevard. Ngayon ka nga, Friday night, dinaay ka ng kuan, Halloween party, nya Kristohano na ka. Mayon siya kag, matuta ba kay, kanang, lili lang good, unsa sila dito. Halloween gali, party gali, Kristohanon gani ka, common sense. Matupag yun ka mo nang pag-abot dito, magkabasing-basing na kakay nga naman. Lamuno naman ka sa mga, unsa nang nagkuan nga, mga demonyo dihang nakig-party, nakig-kuan kay Halloween, kisa man gi-celebrate anang Halloween. Magrarar tayo ngayon. Nung unsa man gi-celebrate death. Oh, nya ikaw na naman ka sa life, eternal life, makiparty pa day ka anang death. So dili na gyud. So these are the common things pod ba. Sa atong common sense nga, ayaw na. Balo nang kuan. Mayon jog latai. Tai gyud. Tai. Gawan. Common sense. Diba? Mindset. Okay. Naapoy, unsa man? Counsel of others. Pagtambag sa uban. Mati ni mo igsoon na nimo ang tanan pakiskisami. Pakiskisami. You know? There are counsel of others. Labi pa man yun. Mga spiritually matured na. Diha sa Ginoo. Then naapoy circumstances nga makigistorya pod si Lord. No? Daghan kayong pamagi si Lord igsoon. Dili gyud ka kaingon nga diri ra siya mag-speak. But this is the foundation, okay? This is the basic and the foundation of it all. And the core of it all, the center of it all. But there are a lot of things and a lot of ways that the Lord will speak to all of us. Okay. Proceed ko sa next nga paragraph. It says there, kasagarang mangutana ang mga tao na meaning ni Pastor Vlad. Unsaw ni mo pagkabalo nga tingog gayud kato sa Ginoo? Or unsaw ni mo pag-ila ang paggiya sa balang espiritu? Nana siya, sa akong huna-huna, simple lang. Sa diyang maggahin kag oras kaniya ug maglakaw sa tibuok nga pagtugyan sa balang espiritu, natural nga moabot ang iyang paggiya. Mas makat-on ka maminaw sa iyang tingog nga mas klaro. Busa ang pangutana, dili dapat unsaon nako pagpaminaw sa balang espiritu, kundili unsaon nako nga magpabilin nga mas suod ug duol kaniya kada simana. Ay, kada adlaw. Kada adlaw. Unsa itsura sa kada adlaw, igsoon? Ha? Every day. Okay. Every time that you wake up in the morning, that's every day. So, muna siya nga, ang pangutana, this is the tricky part. Common, miski sa mga Christians, labi pa man sa mga bag-o. Saan ako pagkadungog sa tingog sa balang espiritu? Dili day ka na ang pangutana. Ang pangutana day dapat kung, unsa to? Unsaon ako nga makapabilin. Diha. Kaya nga naman, point na to ganina, automatic, natural, makadungog na ka, automatic, natural nga kita na ka, automatic, natural nga naan na si Holy Spirit sa imoa. Ang pangutana nga, saan ako pagnubat? Ang pangutana, saan ni mo nga makapabilin ka? Unsaon na to nga makapabilin sa iya nga suod kada adlaw. Kani day dapat ang ato ang pangutana. Sa matag-usa sa ato if kini nga mga butang makapabilin pa ba nako diha kang Holy Spirit or dili na. Kay kana lagi nga kana bang sa iya ang gagmay nga mga sugyot, sa iyang gagmay nga sa iya ang hunghong bitaw ug dili na nato paminawon kabalo ba mo nga di man mahinawaing pero kana bang what's the Bisaya of grieving? Mag-grieve. Masubo nato siya. Masubo nato ang balaang espiritu kung ato tong baliwalaon. And then kung atong baliwalaon ang tingog ni Holy Spirit igsoon, wala na ta nakapabilin sa iya. Tinuod dili.
So there are mga promptings gyud nga ingon ana. So magpadayon ko ha. Asa naman ta? Okay, dara. Ningon siya diri, adunay mga panahon nga samtang na ako sa lawak, papahulayan ug ang akong asawa, which is si Pastor Vlad ni, naa sa pikas kwarto ug may paril nga gaulang kanamo, ug na ako ipangutana kaniya kasagaran, dili ko niya madunggan, dili tungod kay wala ko nagstorya apan tungod layo kaayo siya. So mangutana siya, sa to imong gingon? Busa, kusgon akog ingon. Apan dili gihapon niya madunggan ang pangutana. Hangtod nga dili mi duol sa usag-usa, dili jud niya masabtan ang akong ginaingon. Kung dili nimo madunggan ang espiritu, ayaw katingala o kabalaka. Tutok lamang sa pagpuno kaniya, tungod kay kun unsa ang nakapuno nimo, mao ang mugiya kanimo. Natoy usa ka minister ba? Ano niya naon kay para kusog? Ayun. Natoy usa ka minister niya na siya. Ang Holy Spirit na sa matag Kristohanon. Pero kani mo ipangutana, ang matag usa ba nato naa diha sa iya? Nagets to nato? Nagets to ninyo? O ulan lagi na. O, kita naman po tag-ulan siguro, no? Girog. Settle down. Okay. May gani kanis. Nagets to na to. Balik ko na ko ha. Si Holy Spirit na sa matag Kristohanon. Tinuod dili. Pero ang matag Kristohanon ba, naa na diha kang Holy Spirit? Ha? Wala. Ano man? There are times nga si Holy Spirit na diri sa atoa, pero kita ang atong atensyon, ang atoang time, ang atong effort, ang atoang love, ang atong affection asa pa man. Ha? Sa matag usa sa atoa, you ask yourself, Holy Spirit, you are already in me. But the question is, am I in you? Meaning, is my attention, is my heart, my spirit, my soul, my body, my love, my affection, my devotion, naa na ba kaha kang Holy Spirit? This is really vital question, Igsoon. Labaw na sa inadlaw-adlaw, bitaw nato. Because if si Holy Spirit ang mahimo nato nga priority, Igsoon, definitely, naa kasaya. Mo bitaw nga katong pagbasa na ko balik ani ba dayon na gipa-remember ni Lord to sa ako ang nga giingon sa preacher, sa minister. Yan ako nga tuod Lord no. Help me Lord nga ang ako ang kaugalingon naa diha sa imo. Makapabilin diha sa imo. Because it's already given. Holy Spirit is already with us. Mura ragud na og mahal mo ba ako o hindi? Kasi ako mahal kita. O, di ba? So, Holy Spirit is saying to you, anak, do you love me? Kasi ako, I love you. Naniingon pa yun sa pulong sa Ginoo, nga, we love the Lord if we obey His commands. Unsa man ang duha ka commands ni Lord? Loving the Lord, and then loving atong silingan. Kisa mo silingan. Kanay mong tapat. O, muna mo silingan. No? And so, it's a really, kung sa kalibutanon pa, it's $1 million question. Para sa ako ha, sa akong paglakaw with the Lord ha, it's $1 million question for me. Holy Spirit, ako Lord, nabaka ko sa imo Am I 10% nga nalang sa imo Am I 30% lang ba ko nga naa sa imo Am I 50% nga laan lang sa imo Or am I 101% nga naa sa imo Moto ang question ni Pastor Vlad ganina, nga dili kung unsaon nimo pagkadungog, but kung unsaon nimo nga makapabilin diha kang Holy Spirit. That's the question. Unsa mga butang sa atong kinabuhi nga makapalayo o makapaduol diha sa balaang espiritu. Did you get that? Moro gid na. And I think it was Steph who said, ang fellowship bitaw, ang gathering bitaw, this is not to devalue all the other nga pagabuhaton ni Holy Spirit sa ato ang panagtigob.
Pero basically, when we worship the Lord here, when we sing songs and praise the Lord, it is actually to pour the oil. That's true worship. Meaning, from Monday to Saturday, ug nag-cultivate na itag oil diha kang Lord, pag abot sa Sunday, dili ka hurot. But, nag-awas-awas ka nga, mubuhos ba? Muyabo diha sa Ginoo. That's true worship. Muna'y gibuhat ni Mary. Puno siya daan. Aya siya ni ani diri. But I'm not saying nga kay nagkabasing-basing imong Lunes hangtod Sabado nga dili na ka pwede mo ani diri kung malaka tig-a ka uga. You are still encouraged because the Lord is the living fountain and the living water. Nga makakalus ka. Amen. Hallelujah. Again, the question is not unsaon nga makadungog ka sa balaang espiritu but unsaon nga makapabilin nga masuod kaniya kada adlaw. Okay. Ningon pagyud siya nga, na siya example. Ningon si Pastor Vlad, ug nada siya istorya diri niya, yang asawa tuwa didto, then na siya pangutana, mo ana rin yung asawa, ha? Unsa? Katuwa nga siya, ha? Nya, layo kayo. Nya wala pag-effort nga moduol. Unsa to? Walay ana. Nara gyud gyapon diri. Tani imong kastorya to pa dito. Ha? Sige, ha, hotdog. Sige, ha? O di ba, walay tingog. Dili yung mag-effort mo duol ba? Nya imo apong ang lakag-istorya po sa imo kay katubang kuan man naglagot ta baga. Ha? Nga naman, walay effort. Kita usay mo anata nga wala jud ko kadungog kang Lord. Ayaw na lang. Nalain na to si Lord na akong uy. Pero it's actually a sintomas nga muduli ta saya ah. Amen. Kay ganahan mo gunya dut-dut. Di ba magkasinabot mo kung di magkasinabot bahalag Bisaya tang duha. Na magagihapon miscommunication, tino dili. No? A clear nga communication ba nga mo istorya day nga haun sa to? Adi ay, di ba? Ano man, the Holy Spirit wants a clear communication and a close one. Dili tong layo. Kaya nga nung nag-effort pa man siya anhi diri sa si Lord, magid mo'y nag-effort, nag-adjust og taman, to be honest. Hari, igos siya tanang hari, din siya may ni ani diri para magdungog lang yun ta. Tinoo, dili. Nya kita pa lang yun nana si Lord ni Dool, ikaw po, sige po kag, ha? Sa to, Lord? Si Lord do, sige Dool, ikaw po, ha? Ayaw lang, Lord. Di ba? Kita mo yung sige palayo, naunsa naman taan ni. No? To hear closely to the Lord. To stay in the Holy Spirit every day and to hear Him closely. So, nag-ingon diri, if you can't hear the Spirit, don't fret and worry. Just focus on being filled. Okay, balik ta ato nga point ha. Kung mabati na to nga dili day na to madunggan sa Holy Spirit, focus lang ta nga magpapuno sa iya. Because, usay gingon, whatever you're filled with will balik ra gyapon ta nga point nato. Kung unsay nakapuno nato, maoy mugiya sa ato. So kung mabati man nimo karon nga layo si Lord, dili nimo siya madunggan, balik ta, papuno. Magpapuno ta. So kung karon pa lang gani nakana ka nga Lord, layo jud kayo, bati gyud ako nga dili ka dool sa ko Lord, I can't hear your voice anymore. Just recently I actually prayed, Lord, take me back at your feet. Balik ako. Ibalik ko, Lord, sa imong tiilan where I can hear your voice clearly. So sweetly. Nga, ang iyabit, nindot biya ka ng honghong, no? Kanang, maglagot biya kag singkahan ka. Miski yung manugo lang ba? Pasingka man, di ikaw po, uy, time pa, marag kainga. Diba? Maglagot kag singka. Nya ganahan gusto ka nga si Holy Spirit pag sigpaning ka. Kasi may ganahan pa mo duol dili na gyud. No, but the Lord is saying here nga ganahan siya nga mo duol because ganahan niya. It's His nature nga to whisper, not to scream. So muna nga ganahan niya nga punuon ta niya. Uto ningon siya diri nga
kung unsa ang nakapuno sa ato, mao gyud toy mag-lead. And dili na ta kada bang dili na ka mabalaka bitaw nga dili ka kadungog kay puno naman ka sa iya. Bahalag hunghong, bahalag kulbit lang na ni Holy Spirit. Makabalo na ka nga si Holy Spirit na gyud na. Unsa example ana? Sige kag scroll, sige kag scroll. Basa na tag Bible na. Kachut lang, kali lang Lord. Replyan lang sa anak ko, kachut lang. Then pa lang, ting! Kachut lang, kachut lang. Nak, kita na po nak. Kachut lang jud kay Lord. Gamay na lang jud Lord. Mga 8:30 Lord, oh. Kachut lang jud kayo. Ting! Nawa na. Makadungog bang guta? Nak, kita na po. Huh? Basa na po. Pray na po ta. O na ba kay plano nga, Lord, no, sige Lord, mulantaw ko atong kuan Lord, katong Bible story nga kuan. Dili, wala mayawa siguro mo anak nimo nga magampo na pud ta. Naunsa. Malipay bago nang yawa nga magampo ka. Dili gyud. O dili gyud nang yawa mo ingon nimo ana. Si Lord gyud. Di ba? Hallelujah. Okay. Asa naman ta? Dara. Sa akong paglakaw kauban niya nakat-on usab ako nga ang balaang espiritu dili ganahan mo syagit na tanawa na raman ni dire. Mohonghong siya. Mohonghong. Mao nga kinahanglan kang duol niya igo nga makadungog sa iyang honghong. Kung ako og akong asawa na asa usa ka lawak, di nako kinahanglan nga mosyagit o pakusgan akong tingog. Pwede na ko musturya nga hinay, tungod kay duol raman siya nako. Kung kinahanglan pang musyagit ang balaang espiritu, nagpasabot ka na nga, unsa daw? O, layo kaayo kaniya. Muhunghong siya tungod kay ganahan siyag, pagkasuod ug pagka dot-dot. And so, ang meaning di ay sa mayngon taog, cultivating an intimacy with the Holy Spirit is hearing His whispered nga voice. Kay kung nagsagit pa si Holy Spirit, Lika! Layo na di kay ka. Or meaning kung wa na jud kay madunggan, wala na mo kuhit nimo, kabahan ka na. Lagi trainer na mo sa Palsa, na dito mi sa Pasay nag-training. Reklamo daw yang bana. Ba't ba lagi kang tawag ng tawag kung nasaan ako? Bakit ka? Ningo din tao ng asawa. Hoy, Han, kabahan ka. Wala na akong paki sa'yo. Kula, tinuod, no? Si Holy Spirit, ingon na po. Dili ka makulbaan nga, dili na kanya kuhiton. Hate is not the opposite of love. Kabalo mo sa opposite sa love? Indifference. Meaning, what na'y paki. Dili nga katong, ngalan palang gani, marag ni ulbo, nagil kong kaspa, dili day ka na. Meaning, napakay something nga natandog. Kanang tao nga di na matandog, kana mo'y kuyaw. Kana mo'y kuyaw. Hate is not the opposite of love. Indifference. Meaning, wa na ko'y paki. It's a joke, pero nato ningon ba nga, tulungan mo nga akong hanapin kasi nawawala yung paki ko sa'yo. Nga naman, I once was so burning with love for you. But karon, masakit ba yan na, oy? Kisa katong, ay, nasuko pa siya, meaning affected pa siya. Pero kanang tao, bitang anay pangambat, wanay panguan, wanay pagtagad, wala na tanan, bugnaw pa kaysa simod sa iring. That's the opposite of love. And that can be an opposite that matreat nato si Holy Spirit, ana. Dili lang siya mag-grieve. Sakit gid sa kasing-kasing kay Holy Spirit. Kaya nga naman, intimacy is not this, but intimacy is this. Ang pag-cultivate kang Holy Spirit of relationship will make you closer to Him, not make you far away from Him. The more nga indifferent ka kang Lord, the more nga indifferent ka sa Word, the more nga indifferent ka makadungog og wali, the more nga indifferent ka and you're not engaging in worship. That's indifference. The more that you came here and you got nothing when you get out, this is not to guilt trip. This is heartbreaking. Because what we're doing here is to have an intimate relationship. What we're discussing here
is to have an intimate relationship. Nganong, why would dad, why would mom, why would the ministry mo print pag-ingon ani? Nganong mag-effort pa man? If we have it all together. Why? This is not for us. This is not for the ministry. This is not for the Greater Works nga Facebook page to boost. No. It's for us. Nga para inag-abot na tong langit, kilatan man tang tanan karon, ug moatubang man ta kang Lord, dili siya moingon og depart from me, I never knew you. Kay bugnaw kay mong kasing-kasing. Kapila ko nanguhit ni Munak. Kapila ti ka gipahinumduman nga ang paghigugma sa ako nagdilaab, nagkalayo. How many times do I reminded you of the things that I did on the cross? Depart from me, kani usap po niya sa open nga, so sobering sa ko, ana siya When the Lord would say, Matthew 7:21, depart from me, I never knew you. Wala siya nagingon ana nga naingon nga, tagam, no. Or angry kay siya. Sakit sa papa, mulimod og anak, uy. Sakit sa usa ka lover, mulimod sa iyaang nahigugma. Yes or no? Palayo nako, wa ko kailan nimo. But to think the Lord actually remembers the times that we were so on fire with Him, that we are so engaged in worship, that we are so in love with Him. Pero at the end ba, mo ana si Lord nga palayo nako, wala ko kailan nimo. To be honest, sakit to sa iya. Kung sakit sa ato, we are condemned because of that. To be honest, God's heart is breaking ba? Nga kanayang madungog. Dili kinana siya nga, lakaw, imperno nakatagam, ngukan minaw nako. Dili man siya nga nga pagkapapa. I never knew you, but I tell you, for sure, gisi iyang kasing-kasing. Kay wala man gud siya gibuhat nga, kana bitaw, dili bitaw nag-express sa iya ang love sa matag usa sa ato. And that's why, from the start of this year until this year, usa ra gyud gyapon ang ato ang message. Cultivate an intimate relationship with the Holy Spirit. And kana karon, I think can we give Holy Spirit a time wherein you might feel nga wala nakakadungog niya. You might feel nga, karabitaw, Lord, I feel layo sa imo But it says there in your word that I can actually feel you. I can actually hear you. You wanted us to hear your word. You wanted us to whisper. You want to speak it through whispering. Dili tong layo kaayo. Because you want closeness and intimacy. Let this truth igsoon be meditated in our mind that the Holy Spirit wants intimacy and closeness. And as we make sige. Instrumental. And as we make a room for the Holy Spirit, and if wala pa kakadungog sa kanabitang hunghong, or nakadungog na ka sa tingog, but uminan ka nga, Lord, I want to hear your voice as close as it is. Umikit ka ng personal ba? Nga like, dili lang kay nakadungog mo sa kung kinsa ang nagwalid diri, but you can actually hear Him diri gyud. He will really speak. Hallelujah.